Senador Ben Bidang Tulfo! Maraming salamat po. Parinig nga po ulit ang isang malakas na palakpakan. Maraming salamat po sa inyo po mainit na pagtanggap at sa mga pagkakataon po ito upang ipakilala po ang ating susunod na tagapagsalita. Tawagin po natin ang ating Chief of Staff, ang ating buting Senador Ben Tulfo. Palakpakan po natin Mr. Dennis Principe. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Mabuti naman, agaga pa. Haba po ang oras po natin. So, una po, may silang po ito. Papakilala po ko sa inyo. Ako po, ang Chief of Staff. Hindi pa mayor, matagal pa. Chief of Staff po na tayo. Chief of Staff ni Mr. Ben Tulfo. Kasama ko po rito ang aming pong members po, no, ng aming team, ang ating pong Vice President for External Affairs, no, si Charles Mateo, palapakan po natin. At yung nakikita po niyo sa TV kapag wala po si Ben Tulfo, siya rin po, no, ang aming Chief Operating Officer, si Carl Tulfo. Happy birthday, Carl! Birthday din po niya. Ayan. At syempre ang aking pong Deputy Chief of Staff, si Ms. Apple Meneses. Okay, bakit ako nandito? Hindi po ako may epa. Konting explanation lang. Nabanggit ko po na ako ang Chief of Staff ni Ginoong Ben Tulfo. By February 11, ako po ang kanyang magiging campaign manager. Now, bakit po mayroong distinction? Ito po ay dahil si kasamang Ben. Katulad po ni Yorme, si Yorme nga pala, ako po. Nilinahan po namin, hindi po kami nangangampanya, wala pong kampanya rito. No? Ang Ben Tulfo po, na inyo pong makakausap, makikita po ngayon, ay isa po rin pong journalist, broadcaster, at siya rin po ay CEO ng aming Bitag Multimedia Network. No? At siya rin po ay isang advocate. Okay? So yun lang po yung nilinawan namin kung meron po magkikwento, nakita ko si Ben Tulfo ang ginawa, nagkampanya hindi. Meron po kami tinatawag na reaching out and listening to. Ano po ito? Sa tagal po ni Ben Tulfo sa pagiging community servant, for almost 2 decades, meron po kami mga kababayan from Visayas, Mindanao. Marami rin po mga senior citizens katulad po ninyo na nagpupunta po sa aming action center. Humihingi po ng tulong, humihingi ng advice, ng payo. So sabi ni Boss Ben, bakit hindi naman tayo minsan ang pumasyal, pupunta sa mga lugar na hindi po, kumbaga malayo para sa kanila. Napili naman rin po namin ang Maynila na makapunta po rito. So lilinawin po natin yan. Eto, sure ball naman, di ba? Si Yorme, tama? O nakita nyo, narinig ko po yan, sure ball. Mananalo, pero walang kampanya. Bakit? Ginagawa po niya ito para, syempre, makadaubang palad po kayo. Dahil nami-miss na kayo ni Yorme. So ngayon, magbabalik po siya, pero ito po yung ganyang paraan para, kumbaga, makasama po muli tayong lahat dito. Ako rin, Batang Manila, 3rd District. Apple niya ito, Yorme. Sigurado, okay, sure po. Okay, hindi ko naman matatagalin. Ang Tulfo, 3, ang Bitag, nag-iisa lang. Mga kaibigan, mga kasama sa Manila. Ben Tulfo. Salamat! Thank you. Una sa lahat, ako nagpapasalamat kay Yorme. Kausap ko lang siya kanina at medyo marami akong natutunan. Mga bagay na kung minsan na hindi ko nakikita, pero nakikita niya dahil sa ibaba siya, which is basically sa lokal. Pero tumakbo na rin siya for president. So siguro, mas malawak yung kanyang pagkaalam pagdating sa sinasabing public service. Kaya I tip my hat kay Mayor Isko Moreno, Kambaki, kanyang Vice Mayor, si Rabi, sa Atienza. So, and the rest of the kasama natin ngayon. Gadiretso lang ako para wala nang sabi na naman ng aking Chief of Staff. Sila ulit pagdating ng Pebrero 11. Siya na yung magiging campaign manager namin. Bakit ako nandito? Gusto kong makita kayo isa-isa bilang mga senior citizen. Once upon a time, kayo yung sinasabing
panahon na wala pang iba sa amin. Yung iba, lumulutang po sa kere, yung iba nakatalit. Pero during those times, naghihirap kayo at nanilbihan kayo. Marami na kayo siguro nahubog ng mga anak, pag-anak, at umabot sa estado na pwede mapagmalaki dahil nagabayan nyo sila. Mahalaga sa atin yung sinasabing pamilya ng senior, binibigyan ng gala at binibigyan ng kahalagahan. Dahil kung hindi sa inyo, walang henerasyon na sumunod, paghubog. No? So, dahil dyan, ako, si Ben, marami akong naikwento ng mga senior dumarating sa aming tanggapan mula Mindanao sa Visayas at sa Luzon, sa iba't ibang parteng probinsya. Nakita ko yung hamon at mga reklamo at hinahin na nakakabot sa amin base doon sa mga sinusumbong ng mga senior. Ang ayaw namin sa bitag kami ay, kumbaga, tumatayo kami sa mga tao, walang kaboses-boses, walang mukha, mahihina, napapabayaan, inaabuso, pinagsasamantalahan, niloloko. Ngayon, sa parte ninyo, kaya sa amin, ahoy, wala na akong magulang, namamatay ng mga aking ama, ina, matagal na kami, kung titignan natin. Yumao yung aking ina at the age of 98. Malaking impluwensya ng aming magulang sa akin. Hindi kami siguro umabot sa estado na to kung hindi kami tinuruan ng aming ina na yung marunong makinig. Pakinggan mo. Kailangan marunong kang manawa, maawa, at hindi lang awa o ginawa, because gawin mo yung pwede mo magawa. Tumulong ka. So, laging sinasabi ng aking ina, mga anak, masaswerte kayo. At dahil maswerte kayo, nagdating sa aming isipan na yung bagay na yun, intindihin nyo, pag medyo mababa sa inyo, o di kayo kinakaya, tulungan nyo, huwag na kayo mag-antay. Yung aming ama, matapang. Constabulary, militar. Kaya kung saan ko nag-destino, iba't ibang probinsya, hindi ako nagpag-aral ng isang eskwelahan na kumbaga nakumpleto ko ng 2-3 taon. Hindi, iba't iba. Kaya natikman ko lahat ng mga astig, ng mga bully. Kaya kami naging ganito, kabagsik kasi kinakailangan, bawat eskwelahan din ang pinupuntahan mo, magkakingkwento mo yung mga sinasabing bully, manduduro, lahat na lang. Kapag hindi ka marunong dumapensa, hindi mo kayo ipagtanggol sa sarili mo, kawawa ka. At ang makikita nila na medyo, ito matapang. So lahat ng mga nasasagasaan, binubugbog, niluloko, tumatakbo sa akin. So, naging tapak namin yun. Na parang tumayo, tumas mahihirap. Kaya kami na ng araw kasi gusto pa yung sulpukan eh. Sa likod ng eskwelahan, sa ilalim ng puno ng mangga. Square na agad yan. Mag-a-announce niya, ako, may laban na. So, naging kabahagi sa amin yun. Paghubog sa amin, napakahirap ng dinanas mo na kung saan-saan ka. Ako pinanganak sa Lanao. Isang kapatid ko sa Pulo, yung isa sa Cotabato, yung isa sa Davao, yung isa sa Cagayan de Oro City, dalawa lang sa Manila, isa sa Leyte. Sa dami nyo, hindi ba? Tsaka kung saan ang destino ng takay namin nandoon kami. Kaya ganito ang aming pagiging astig. Totoo, hindi kami nanineke. Pero isang bagay na gusto ko lang makita na nakita ko kayo, may habang naging pag-uusap ka naman, pag-uusap kanina, tinaalam ko, ano bang ganito, nakita ko iba. Iba yung bagay na ginagawa na sa Manila, papatupad ng sinasabing pag-aalaga doon sa mga senior. Siguro, you're so lucky. Swerte ninyo. Sana bumalik ko. At, alam niyo, hindi naman kinakaroon kampanya to. Hindi na eh. Kumbaga, sigurado na yan. Kaya lang, meron ako nakikita sa kanya. Gusto niya siguro talagang people to eh. Gusto niya kayo makausap. So ako, marami ang matutulong sa kanya. Mga matatandang lumalapit sa akin. Unang nakikita ko, yung napapabayaan ng mga anak. Napapabayaan na, binabalaguan na. Meron sinasabing elderly abuse. Kuminsan, pinababayaan na sa lansangan. Napapagpag sa amin, tumutulong na kami.
Kaya nung kikipag-usap ko sa DSWD Secretary, si Rex Gatchalian, sabi niya, Ben, siguro itong natin gagawin na gusto namin makipag-ugnayan sa Department of Justice at saka sa DSWD na obligahin ang mga anak, alagaan, huwag pabayaan ang mga matatanda bagkus mahalin. Pero may nakikita kami ng mga loko-loko mga anak. Napakawalang hirap. Kumbaga, pinaaral ka, pinalagaan ka, pagkatapos papabayaan ka na kung ano pinagagawa. Yun ang ayaw namin. Marami na kaming nakita na minsan matanda na, iiyak niyo. Wala na matirhan. So gagawa kami ng paraan na parang ilagay siya roon sa sinasabing home for the aged. Kumbaga, wala nang silbi para sa kanila. Kaya mapalad kayo, nandito kayo ngayon, nandito kayo si Yorme, may ginagawa siya pagtulong sa inyo. And ganoon din ang aking sisiguraduhin na bagay na mabigyan, masilip ng gusto para kasi pag-ibigin yung kalagayan, sitwasyon ninyo, kapakanan ninyo, kayong mga senior. At ano yung magagawa ng mga anak? Kasi once upon a time, kung anong tinuro niyo sa anak ninyo, ganoon din ang gagawin. Kung minsan turo ng turo, pero iba yung nakikita. Kaya ako naniniwala kung anong nakikita ng anak sa magulang, yun din ang kanyang gagawin. Pero meron tayo nakikita magulang, anak, ba't ka nagkaganyan? Hindi naman ako nagkulang sa pangarap. Ang hindi na nakita, May labas ba kayo ng Friday? hindi. Kumbaga, night time. Iba pong pangaral ninyo, iba pong aming nakikita. So, yung nakikita ko sa magulang ko, nung nakikita ko sa nanay ko, sa tatay ko, iisa lang. Yung pangaral sa amin, turo sa amin, yun din ang nakikita namin. Pero pag medyo nagkaiba, kung minsan lumalapit sa amin yung mga anak, pagkatapos i-interview namin sa radyo, ba't nagaganyan? Ba't nagaganyan ka sa anak mo? Bakit sa tatay mo? Nakita namin na medyo may problema yung relasyon ng anak sa magulang. Yung magulang, nagpapaya ng mga panahon yun. Kaya itong bagay nito, sinishare ko lang sa inyo. Hindi ako nangangaral. Mga totoong tao, totoong buhay, totoong hamon, totoong pangyayari. Hindi ako gumagawa ng kwento. Hindi kami gumagawa ng kwento. Mga totoong pangyayari, totoong biktima mismo ng karahasan, pagpapabaya ng kanilang mga anak, at mga totoong ito'y tao na may totoong hamon na kinakailangan bigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pag-aaral. Paigtigin pala kasi ang estado ninyo, kapakanan ninyo at karapatan ninyo. Yun ang aking gustong sabihin. Pero for now, ang isang nakita ko kay Yorme, iba yung execution. Iba yung gusto niya mangyari dahil parang kayo dumating na ang panahon ninyo na inaalagaan, inaaruga. Pag medyo lahat sana ng mga politiko natin ay tinitingnan, pinangangalagaan ang kapakanan. Una, yung estado ninyo, kapakanan ninyo, kalagayan ninyo, at karapatan ninyo. Kaya siguro lalakas. At nakikita ko, kayo, yan, at yung kanyang mga opisyales na kasama niya, at makakaasa kayo sa akin. Ako dumatay bilang independente. Wala akong kinakampahan, pero ginigest ako kahit sinong partido, okay lang sa akin. Basta importante, ang tao ang siyang pagsilbihan. Dahil ngayon, lahat na lang kinakailangan makakuha ng kontrata. At ang kontrata na yan, katumbas ng sinasabing pananagutan, tiwala. Bakit piliin ninyo leader ninyo? Maraming gustong kumuha ng kontrata at akala ganun lang kadali, may lulong sila na hindi na nakikita ang dahilan o yung bagay na responsibilidad at pananagutan. Pero kinakailangan mo na ng tiwala. Nag-uumpisa sa tiwala, respeto. Nakakamtan yan, hindi pinagkakalobo. Yan, siguro. Yan, ganyan. Ang tiwala at respeto ay nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Kapag ikay may tiwala, kapag may tiwala kayo sa sinasabing leader ninyo, nakikita ninyo, klaro, yung transparent. At ang pinakahuli, yung pananagutan. Ang pananagutan, pagtingin sa pangangailangan ninyo, lahat ng bagay niyan, take into consideration. Ngayon, ako, siguro naman,
narinig nyo ang pangalan namin na ako minsan sinasabi, ganito, ganyan, ganyan. Ako po si Ben, si Pita. Kaya ang pinili ko lang po yung Tulfo. Kaya ngayon, pakikipag-ugnayan ko kay Yorme, makakasiguro kayo, na gagawin ko at yung mga team namin, nakahanda na kami sa mga bagay na kung anong gagawin namin pagdating namin kung lulubin ang buong may kapal. Sa tamang panahon, alam ko na ang gagawin. Marami at mahirap magsalita, pero hindi yan ang punta ko dito. Nakikita ko kayo, sabi nga ngayon, manggaling sa ibang mga lugar, pero pumunta kayo dito. Ibig sabihin, papatunay naman yung tiwala at respeto ninyo sa Kanya. Kung ganoon ang respeto at tiwala ninyo sa Kanya, sana naman, kahit na konti, hihingi ako ng konti. Hihingi ako medyo, aarap ko lang ako ng sakit na ganito. Pero kung gano'n kalaki, kung mahabang-mahaba, mamahalin ko po kayo, hindi ko magkakalimutan. Ako po si Ben Subita, Tulfo lang po. Ayaw ko po magsalita ng isang bagay kasi baka mamaya binomonitor tayo at naman sasabihin, illegal campaign. This is about reaching out. Inaabot ko kayo, thinking na may something. Parang question and answer talaga, parang please. Hindi parang, baka mamaya sasabihin nila, isa pa rin yung lukulo ko yan. Baka lang kasi sa buhay nila. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Mr. Ben Bitag Tulfo. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko naman po sa inyo ang